Kabanata 2501-2510. Ang malakas na taong ito sa kulto ng Thalho, isang layer ng gininto ang liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan, tulad ng isang layer ng gintong baluti, naglalabas ng liwanag, pinuprotektahan ang kanyang sarili. Dang 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 dang. Ang liwanag ng kutsilyo ay tumama sa gininto ang liwanag, na nagdulot ng tunog ng ginto at bakal, at ang liwanag ay kumislap. Puff! Sa wakas, tumalsik ang dugo, at ang liwanag ng kutsilyo sa kamay ni Chen Lei ay tumama sa gininto ang ilaw ng makapangyarihang bodyguard ng sekta ng Thalho, at pinutol ang isang braso nito. Ang Dragon Yin Sword, na muling pinino at natunaw, ay nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihan, at pinagsama sa Heaven Opening Sword Art ni Chen Lei, masasabing hindi masyadong malaki ang pagsira sa gininto ang liwanag ng protection sa katawan ng Thalho Strongman na ito. Nakakapagod. Ang powerhouse ng sekta ng Thalho na ito ay marahas na umatras at tinitigan si Chen Lei na may pangit na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na tatalikod siya sa gutter at masusugatan ng isang junior. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang makapangyarihang sekta ng Thalho, malamig na sumigaw, malamig ang kanyang mga mata, pinapatay ang sikretong tela. Pagkatapos nito, ang malakas na Thalho na ito ay direktang nagsakripisyo ng isang mahalagang salamin, na nakasabit sa kalangitan tulad ng isang nakakapasong araw, nagniningning ng isang nakakatakot na puting liwanag, at inatake si Chen Lei. Naramdaman lamang ni Chen Lei ang isang malaking panganib mula sa aura na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Walang pag-aalinlangan, agad siyang naglakad sa kawalan at nawala sa kanyang kinatatayuan. Hoy! Sa isang malambot na tunog, ang puting liwanag, na naglalabas ng mataas na temperatura ng init, ay agad na natunaw ang bundok at sinunog ito sa lumilipad na abo, nag-iwan ng isang malaking malalim na butas sa lugar nito, maliwanag na pulang lava, mula sa butas ang ilalim ay bumulwak at nag-spray ng diretsyo sa kalangitan. Ang Thalho kultong powerhouse na ito ay muling winasak si Bao Jing at inatake si Chen Lei. Ang mga puting ilaw na sinag ay magkakaugnay ng patayo at paalang. Ang temperatura ay napakataas, at ang walang laman ay nasira. Nasira na ni Chen Lei ang kanyang mga kakayahan sa katawan sa sukdulan, iniiwasan ang puting sinag na ito. Boom! Sa huli, ang ilaw na sinag sa kawalan ay masyadong siksik. Si Chen Lei ay walang mapagtatagwan, kaya kailangan niyang sirain ang tore ng lahat ng bagay at protektahan ang kanyang sarili. Isang sinag ng liwanag ang agad na tumama sa lahat sa itaas ng tore ng mga Diyos. Sa tore ng mga Diyos ng lahat ng bagay, isang layer ng puting apoy ang agad na itinayo. Gayunpaman, sa itaas ng Tower of All Things, ang mga ron ay kumikislap, na nagsilang ng mga patong ng banal na liwanag, kahit na ang puting apoy ay nagliliyab, ito ay nanatiling tahimik at hindi nasira. Sa oras na ito, si Chen Lei ay nag-iindayog ng Dragon Yin Sword, at ang siyam na Yuan Ying na kapangyarihan ng sanggol sa kanyang katawan ay ibinuhos sa Dragon Yin Sword, na naging sanhi ng pagtaas ng liwanag ng espada ng Dragon Sword. Kasabay nito, mayroong isang Silver Snake at isang puting tigre. Si Shu Ying ay nagmamadaling lumabas sa Yin Dragon Sword, at pagkatapos ay mabangis na sumugod patungo sa mahalagang salamin sa hangin. Sa kawalan, ang dagendong ng dragon at tigre ay nanginginig sa mga tainga, at ang dalawang multo ng pilak na ahas at ang puting tigre ay direktang dumaan sa puting liwanag na sinag, lumitaw sa harap ng salamin ng kayamanan, at hamampas sa salamin na kayamanan. Nagkaroon ng malakas na tunog, at ang mahalagang salamin na ito, sa gitna ng hangin, ay direktang napunit ng dalawang mabangis na hayop, at ganap na nabasag. At ang dalawang ghost beast ay agad na naging dalawang puting ilaw, at muling bumalik sa Yin Dragon Sword. Ang powerhouse ng kulto ng Thalho ay may sobrang pangit na hitsura, at ang mga bihirang espiritual na inggit ay nawasak sa ganitong paraan. Sa oras na ito, inihampas ni Chen Lei ang Dragon Yin Sword at muling inatake ang malakas na Thalho. Ang talam ay kasing liwanag ng nyebe, at gamulong pababa, na may hindi kapani-paniwalang talas, at lumubog ang Thalho Strongman. Pagkatapos noon, nakita ko na lamang ang pag-ambon ng dugo, at may mga sigaw mula sa mga powerhouse na ito ng Thalho. Umuungol. Ang tunog ng dragon at tigre ay umungal muli, at ang dalawang mabangis na hayop ay sumugod sa talam, sumugod sa malakas na cultista, at direktang pinunit ang malakas na cultista. Dapat sirain.
Isang malakas na tao sa ikasyam na palapag ng Nascent Soul Realm ang pinatay ni Chenlei sa ganitong paraan. Matapos pugutan ni Chenlei ang Thalho Powerhouse na ito sa ikasyam na palapag ng Nascent Soul Realm, lumunok siya ng ilang spirit peel. Kasabay nito, ang Tower of All Things ay nagpatuloy sa pagpino ng malaking halaga ng Heaven and Earth Yuan Qi, ang pagkonsumo ay halos mad-alien. Samantala, nagpatuloy sila. Sa oras na ito, ang iba pang dalawang Thalho Elder ay mahigpit na nakikipaglaban sa dalawang Elder ng Shenwo Sect. Kahit na sila ang may kapangyarihan, pansamantala, gusto nilang patayin ang dalawang Elder ng Shenwo Sect. Dati, tatlong malalakas na sekta ang nakapalibot sa dalawang Elder ng Shenwo Sect. Natural, ang dalawang Elder na ito ng Shenwo Sect ay walang pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, lahat sila ay malubhang nasugatan, ngunit si Chenlei ay dinala. Matapos pangalanan ng makapangyarihang Thalho, ang pressure sa dalawang Elder ng Shenwo Sect ay bumagsak ng husto, at halos hindi na sila makatagal sa mga pag-atake ng dalawang makapangyarihang Thalho. Sa oras na ito, nakita ng dalawang Elder ng Shenwo Sect na pinatay ni Chenlei ang isa pang powerhouse ng Thalho, at may pag-asa sa kanilang mga puso. Kung matutulungan sila ni Chenlei, siguradong makakaahon sila sa gulo. Sa katunayan, si Chenlei sa sandaling ito ay eksaktong naisip ng dalawang Elder ng Shenwo Sect. Matapos patayin ang isa pang Thalho powerhouse, hindi siya nag-atubili na patayin ang dalawa pang Thalho. Turuan ang malakas. Ang hakbang ni Chenlei ay hindi para iligtas ang dalawang Elder ng Shenwo Sect, kundi para pahinin ang kapangyarihan ng Thalho. Si Chenlei ay namamatay kasama si Thalho. Sa hinaharap, tiyak na sasalakayin ni Thalho ang Qingyang Sect. Kung ito ang kaso, natural na hindi magiging malambot ang puso ni Chenlei kapag nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin ang Nascent Soul Realm powerhouse ng Thalho. Ikinaway ni Chenlei ang Dragon Yin Sword, at ang tunog ng Dragon Yin at ang Dagendong ng Tigre ay biglang umalangaw sa kalangitan, at dalawang multo, isang ahas at isang tigre, ang sumugod sa labas ng Dragon Yin Sword at sumugod sa isa sa malalakas na erehe. Ang makapangyarihang kultong Thalho na ito ay nagsagawa ng lahat ng uri ng mahiwagang pamamaraan at nagwasak ng malalakas na pag-atake, na nakaharap sa multo ng Silver Snake at sa puting tigre. Boom! Matapos ang isang malakas na pagsabog, ang Thalho powerhouse na ito ay gumuho, dumudugo mula sa kanyang mga palad, at hindi siya nakapantay sa buong suntok ni Chenlei. Ang figure ni Chenlei ay parang kuryente, parang anino na sumusunod sa kanyang hugis, humahabol sa kanya, at pagkatapos, ang Dragon Yin na kutsilyo sa kanyang kamay ay mabangis na sumabog sa Thalho powerhouse na ito. Ang liwanag ng espada ay parang isang nagliliyab na bilog ng araw, at ito ay hindi nasisira at hindi nababasag, at pinalibutan nito ang makapangyarihang sekta ng Thalho. Isang ulap ng ambon ng dugo ang tumaas. Nang mawala ang liwanag ng espada, ang Thalho cultist na nasa Nascent Soul Realm ay napilipit sa blood mist ng Dragon Yin Sword sa kamay ni Chenlei, at wala doon. Sa sandaling ito, ang natitirang mga powerhouse ng Thalho, na ang mga mata ay puno ng walang katapusang apoy ng galit, ay hindi nag-atubiling direktang sumabog. Kasunod ng isang malakas na pagsabog na, boom, isang radius na libu-libong milya ang binalot ng isang nakakatakot na puwersang mapanira sa sarili. Puff puff! Ang dalawang Elder ng Shenwo Sect ay hindi inaasahan na ang kanilang mga kalaban ay biglang sesabog, nang walang anumang pagtatanggol, sila ay direktang sumabog sa dalawang grupo ng Blood Mist sa lakas ng pagsabog. Para naman kay Chenlei, nakaramdam din siya ng matinding krisis, at agad na winasak ang tore ng lahat ng bagay at hinaranggan ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili. Hinintay ni Chenlei na dumaan ang puwersa ng self-detonation bago niya ilagay ang Tower of All Things sa kanyang katawan. Sa isang sweep of his eyes, with a wave of his hand, iniligpit niya ang ilang storage rings na nakakalat dito. Anak, ibalik sa amin ang storage ring. Sa oras na ito, sa Shenwo Sect, ang dalawang Elder na niyanig ng ambon ng dugo. Naiwan lamang ang Elder na nakatakas mula kay Yuan Ying, ang nagsabi kay Chenlei. Kabanata 2502 Thalho Mark. Tumingin si Chenlei sa dalawang Yuan Ying na humingi sa kanya ng storage ring, at sinabi, sa tingin mo ba posible bang ibalik ang storage ring? Anak, maglakas loob kang lunukan ng mga bagay ng ating Shenwo Sect. Akala ko ayaw mo nang mabuhay.
Naging malamig ang ekspresyon ni Yuan Ying, at sumigaw siya ng malakas. Shenwu Sect, ganoon ba ito kalakas? Napakagandang bagay. Naging malamig ang ekspresyon ni Chen Lei, at agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay, at binalot ng dalawang decoryenting network ang dalawang Yuan Ying sa hangin, sinusubukang makuha at selyuhan ang mga ito. Munting magnanakaw, maglakas loob ka ba? Napakatapang. Ang dalawang nascent souls ng Shenwu Sect Elder ay sabay na galit na galit. Hindi nila inaasahan na si Chen Lei ay magiging matapang at maglakas loob na kumilos sa kanila. Maaga o huli, sisirain ko ang iyong Divine Fire Sect, kayong dalawa, na nangangahas na maging mayabang sa harap ko, ay puro kamatayan ang hinahanap. Si Chen Lei ay mukhang malamig at walang kahit katiting na pagmamahal para sa Divine Fire Sect Master ng Shenwu Sect ay naisip pa rin na mahuli siya. Ngunit para makagat niya, pumasok na sila sa hindi pagkakaunawaan sa isa't isa at hindi na maresolba. Sa kasong ito, natural na hindi magpapakita ng awa si Chen Lei sa dalawang matatandang Yuan Ying ng Shenwu Sect. Ang dalawang elder ng nascent Shenwu Sect ay kalaunan ay ikinulong ni Chen Lei. Sa panahon ni Chen Lei, may daan-daang nascent souls ang nakakulong at tinatakan. Sa kanila, mayroong halos 100 nascent soul sa ika-9 na palapag ng nascent soul realm. Sa panahong ito, hindi niya nagawang pakawalan ang kanyang mga kamay. Hanggat maaari niyang palayain ang kanyang mga kamay, gagawin niyang mga puppet ang lahat ng mga bagong silang na sanggol na ito. Sa oras na iyon, ang Qingyang Sect ay mayroong halos daan-daang newborn baby puppet. Ang pagbabantay sa gate ng bundok ay maaaring makamit ang isang qualitative leap sa lakas at maging isang sekta sa tabi ng 9 na banal na gate. Kaya lang hindi matatapos ang pagpino ng puppet sa maikling panahon, hindi pa nasisimula ni Chen Lei. Umalis si Chen Lei sa lugar pagkatapos ay seal ang dalawang master ng Divine Flame Sect, at nagpatuloy sa paghahanap sa Chu Emperor. Sa kailaliman ng Zion Mountains, mayroong daan-daang mga master ng 9th level nascent soul realm, na naghahanap ng kinaroroonan ng Chu Emperor. Upang makipagkumpetensya para sa kontrol ng lihim na kaharian ng maharlikang mana, ang 9 na mga sagradong pintuan at ang masasamang Diyos ay hinati sa halos lahat sila ay gumamit ng kanilang buong lakas. Kung tutuusin, ang lihim na kaharian na ito ng maharlikang pamana ay talagang masyadong mapang-akit. Kapag na-control na, siguradong malaking tulong ito. Naglakad si Chen Lei sa kailaliman ng Zion Mountains at nakakita ng ilang labanan paminsan-minsan. Ang ilan ay mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse ng kulto ng Thalho at ng 9 na mga banal na pintuan, at ang ilan ay mga labanan sa pagitan ng 9 na mga banal na pintuan. Ang 9 na sagradong pintuan ay hindi monolithic. Puno din sila ng contradiction. Lahat sila ay gustong mamuno sa kabilang panig. Kapag may pagkakataong trip ang kabila, walang malalambot. Iniwasan ni Chen Lei ang mga taong ito at tumakbo patungo sa kailaliman ng Zion Mountain. Kaya lang hindi alam ng Emperor ng Dachu kung saan siya nagtatago. Naghanap si Chen Lei ng ilang araw, ngunit hindi niya nakita ang kinaroroonan ng Emperador ng Dachu. Nitong mga nakaraang araw, pinugutan din ni Chen Lei ng ulo ang ilang makapangyarihang mananamba ng Thalho. Sa pamamagitan ng paghahanap ng kaluluwa, natuklasan niya ang maraming makapangyarihang mananamba sa Thalho. Sa oras na ito, nawala na rin sa kanya si Emperor Chu, lahat ay nasa kabundukan at matutukoy nila na si Emperor Chu ay dapat nasa Zion Mountains, ngunit hindi ito madaling mahanap siya. Nagpatuloy din si Chen Lei sa paghahanap. Binigyan niya ng espesyal na pansin ang ilang napakatago at espesyal na mga lugar, lalo na ang mga lugar na may natural na mahiwagang pormasayon at mahiwagang pormasayon, at napakaingat niya. Naramdaman ni Chen Lei na makakatakas si Emperor Chu mula sa pagtugis ng lahat, at makatakas mula sa ilalim ng ilong ng maraming makapangyarihang tao. Siya ay dapat na nagtatago sa loob ng pormasayon, o sa ibang lugar na nakatago. At hindi nagtagal, talagang nakatuklas si Chen Lei ng isang napaka-espesyal na lugar. Sa napaka-espesyal na lugar na ito, mayroong isang Space Magic Circle. Sa Space Magic Circle na ito, nakakita si Chen Lei ng ilang mga pahiwatig. Emperor of the Chu, magtatago ba siya sa Space Ring na ito? Sinimulan ni Chen Lei na basagin ang Magic Circle na ito. Kaya lang kailangan ni Chen Lei na huminto noong nasa kalagitnaan na siya ng proseso ng pag-crack,
dahil dumating dito ang tatlong malalakas na mananamba ng Thalho at nagpakita sa harap ni Chenlei. Sa lugar na ito, pinugutan ng ulo ni Chenlei ang ilang makapangyarihang Thalho cultists, na nagpagalit sa makapangyarihang Thalho cultists at nangakong pupugutan ng ulo si Chenlei. Kabilang sa kanila, ang makapangyarihang sekta ng Thalho ay napakahirap harapin, at nakipaglaban siya kay Chenlei para sa libu-libong galaw bago siya pinatay ni Chenlei. Gayunpaman, nang ang malakas na lalaking ito ay pinugutan ng ulo ni Chenlei, itinatak niya ang bakas ng Thalho sa katawan ni Chenlei. Ang Thalho Trail ay isang natatanging paraan na ginagamit ng kultong Thalho upang subaybayan ang mga kaaway. Siyempre, ang gayong pamamaraan ay napakahirap. Kapag nakatanim na ng Thalho imprint, wala nang matatakasan at mahuhuli ng Thalho. Maraming malalakas na tao na nagtuturo ay madaling mahanap. Kung tutuusin, hanggat nakatanim ka ng marka ng masamang Diyos, masasabing mahirap itong alisin sa iyong buhay. Ang marka ng masamang Diyos na ito ay halos nakaukit sa dugo at kaluluwa ng taong itinapon. Ngunit ang Thalho imprint na ito ay mayroon ding mga pakinabang para sa mga paksa nito, na maaari nitong gawing mas malakas ang kaluluwa ng paksa, at walang mali doon. Sa katunayan, ang Thalho imprint na ito ay isang bihirang lihim na pamamaraan sa loob ng Thalho cult. Pagkatapos lamang na gumawa ng magagandang tagumpay ang Thalho at may mga tagumpay na pang-astronomiya, maaari itong ipagpalat para sa lihim na sining ng paglilinang. Matapos makumplito ang paglilinang, ang Shenhan ay ilang beses na mas malakas kaysa sa karaniwang powerhouse. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chenlei na ang kanyang kaluluwa ay higit sa 2 beses na mas malakas pagkatapos na itapon sa imprint ng Thalho. Dahil dito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay lalong naging malupit, lalo na ang kanyang kahusayan sa iba't ibang martial arts, hanggang sa punto ng pagpipino. Matapos itapon si Chenlei sa Thalho Trail, malinaw niyang naramdaman na parami ng paraming Thalho strongmen ang paparating upang patayin siya. Matapos patayin ang ilang makapangyarihang mananamba ng Thalho at hanapin ang mga primordial spirit ng mga makapangyarihang nascent soul na ito, napagtanto ni Chenlei na siya ay talagang minarkahan ni Thalho. Gayunpaman, ang masamang marka ng Diyos na ito ay talagang napakasama, at hindi ito maalis ni Chenlei kahit anong paraan ang kanyang ginamit. Sa wakas ay napagtanto niya na gusto niyang alisin ang marka ng masamang espiritu, kaya ang tanging paraan ay alisin ang kanyang kaluluwa. Kung hindi, ang marka ng masamang espiritu ay sasamahan siya sa buong buhay niya. Si Chenlei ay labis na nanlumo, ngunit imposible para sa kanya na magpakamatay at hayaan ang kanyang kaluluwa na mawala. Ang resulta nito ay si Chenlei ay parang parola sa gabi, puno ng tukso para sa makapangyarihang Thalho. Sa ganitong paraan, si Chenlei, anuman ang mangyari, ay hindi makatakas sa pagtugis ng makapangyarihang Thalho. Sa pagkakataong ito, nabasag niya ang Void Circle, at ganoon din ang nangyari, bago siya tuluyang sumabog, napalibutan siya ng 3 makapangyarihang mananamba ng Thalho. Nang makitang nakapaligid sa kanya ang 3 malalakas na mananamba ng Thalho, hindi nag-atubili si Chenlei na patayin sila. Boom! Nang papalapit sa 3 makapangyarihang mananamba ng Thalho, biglang nagsakripisyo si Chenlei ng 3 rune formation, na natrap ang 3 malalakas na mananamba ng Thalho sa rune formation. Sumunod, bumagsak si Chenlei ng buong lakas, gamit ang isang kutsilyo, ang isa sa mga Thalho strongmen ay naputol sa ambon ng dugo, at pagkatapos, bago lumabas ang 2 pang Thalho strongmen mula sa rune, ito ay naging a stream of light na nawala. Si Chenlei ay talagang hindi kalaban para sa 3 makapangyarihang magsasaka sa ika-9 na palapag ng Thalho Nascent Soul Realm. Sa makatuwid, ginamit niya ang kapangyarihan ng anteng-anteng upang pugutan ng ulo ang isa sa kanila, at matatanggap niya ito sa sandaling makatakas ang natitirang 2 Thalho kultong strongmen mula sa rune plate, na wala sa kanila ang pagsubaybay kay Chenlei. 1503 kabanata 2 ng kaharian ng kaluluwa. Kahit na iniwan ni Chenlei ang marka ng Thalho sa kanyang katawan, kung masyadong malayo ang distansya, hindi ito makikita ng makapangyarihang mga mananamba ng Thalho na ito. Ngayon, ang 2 Thalho powerhouse na ito ay nawalan ng track kay Chenlei, at hindi nila alam kung aling direksyon ang dapat nilang tahakin. Tingnan mo dito, biglang itinuro ng malakas na sekta ng Thalho ang kanyang daliri sa kawalan at sinabing nagulat.
Ang isa pang powerhouse ng Thalho ay mabilis na nagtaas ng kanyang ulo at tumingin sa kawalan, at natagpuan na sa kawalan, isang maliwanag na gate ang lumitaw. Sa loob, ang tanawin ay napakaganda, ang espiritual na liwanag ay sumisikat, ang mga sinaunang puno ay tumatayo sa langit, at si Zhongling ay gwapo, tulad ng isang pamilyang engkanto. Ito ay dapat na maging isang lihim na lugar para sa mana. Hindi ba ang figure ay nasa loob ng Emperor ng Dachu? Ang Thalho Cult Powerhouse na ito ay may dalawang gintong ilaw sa kanyang mga mata, at sinubukan niyang makita ang liwanag na gate sa kawalan, at natitiyak niya na si Emperor Chu ay nasa lihim na lugar na ito. Magpadala ng signal, tawagan ang lahat na pumunta, sabi ng malakas na lalaki na si Thalho. Ang isa pang makapangyarihang Thalho ay tumango, at pagkatapos ay agad na nagpadala ng isang senador Yas, isang alon na tanging ang makapangyarihang Thalho ang nakakakita, na mabilis na kumalat. Ilang sandali, 12-dosenang malakas na pagbabago ng aura ang nagpadala ng tugon, at pagkatapos ay dumating dito ang 12-dosenang mga powerhouse ng Thalho na nakakalat sa paligid. Altar Vicegerent, tumingin ka dito. Sa mga makapangyarihang Thalho cultists na sumugod dito, ang Deputy Altar Master ang may pinakamalakas na lakas at pinakamataas na status. Sa pagkakataong ito, siya ang pangunahing pinuno sa pangangaso sa Great Chu Emperor. Ang Deputy Master ng altar ng Thalho na ito ay tumingin sa light gate sa hangin at isang figure sa loob ng light gate, ngumiti, at sinabi, "Oo, ito ay ang Emperor Chu, ibigay mo sa akin ang iyong buong suntok, buksan ang maliwanag na gate na ito." Panipi. Sa utos ng Deputy Altar Master ng Thalho Cult, 12-dosenang makapangyarihang Thalho Cultivator ang sabay-sabay na bumaril patungo sa light gate sa ere. Isang malaking dagandong ang umalingaw sa hangin, halos kumalat sa buong bundok Zayan. Ang mga masters ng 9 Great Sacred Gates, na nakarinig ng ganoong kalaking kilusan, ay natural na hindi maaaring manatiling walang malasakit, isa-isa, na gumagalaw sa direksyong ito. Sa oras na ito, narinig din ni Chenlei ang malakas na ingay at bumalik din dito. Dahil sa Thalho imprint sa katawan ni Chenlei, natural na naramdaman ng mga Thalho Cult Powerhouse na ito ang paglapit ni Chenlei sa simula pa lang. Gayunpaman, ang makapangyarihang mananambas sa Thalho na ito ay umaatake sa magaan na gate sa hangin sa oras na ito, kaya walang sinuman ang naisip na bigyang pansin si Chenlei. Dahil parami ng parami ang mga makapangyarihang tao sa siyam na mga banal na pintuan, ang ilang mga tao sa Thalho sect ay lalaban sa makapangyarihang mga taong ito sa siyam na mga banal na pintuan upang pigilan ang mga dalubhasang mangingisda na ito sa siyam na mga banal na pintuan, kumikita. Sa oras na ito, ang mga masters ng 9 Great Sacred Gates, nang makita ang mga Thalho powerhouses na ito, binomba ang light gate sa hangin. Saglit, ayaw niyang gawin iyon. Gayunpaman, ang gate ng liwanag ay hindi nasira dahil handa si Thalho na maging isang kuli. Tiyak na masaya silang umupo at tamasahin ang kanilang mga nagawa. Sa kawalan, patuloy na nag-vibrate ang liwanag na gate. Ang light gate na ito ay masasabing isang space barrier, natuklasan lamang ng masira ito ni Chenlei sa kalahati. Kung hindi, magiging imposible para sa Thalho Master na mahanap ang gate ng liwanag na ito. Ang light gate na ito ay orihinal na may napakalakas na depensa at mahirap makuha, ngunit, muli, ang depensa nito ay nahati sa dalawa ni Chenlei. Sa ganitong paraan, natural na mahirap salakayin ng maraming makapangyarihang sekta ng Thalho. Tumayo, aktibo ng masyadong mahaba. Ang liwanag na tarangkahan sa kawalan, sa ilalim ng pag-atake ng malakas na sekta ng Erehe, ay patuloy na umuugoy, at sa wakas, ito ay naputol at naging hindi mabilang na pag-ulan ng liwanag, na nagwawala sa hangin, isang sariwang hininga ng hangin, mula sa lihim na sa gitna, ay nagmamadaling lumabas, na naging malinaw sa isipan ng lahat. Nasira ang tarangkahan ng liwanag. Pumunta at hulihin ang emperador ng Chu. Ang Deputy Altar Master ng altar ng sangay ng Thalho, na may gulat na ekspresyon sa mukha, ay sumigaw, at naunang sumugod sa light gate. Sa oras na ito, ang malalakas sa siyam na sagradong pintuan, nang makitang nilabag ang liwanag na pintuan, ay natural na ayaw magpakita ng kahinaan, at lahat sila ay sumugod sa liwanag na pintuan ng isa-isa. Nakita ito ng ilan sa pinakamalakas sa Thalho Cult, at hindi nag-atubili na patayin ang malalakas sa siyam na banal na pintuan. Isang away ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig.
Maya-maya, may nasugatan at nabahiran ng dugo ang kagubatan. Sa oras na ito, si Chen Lei ay hindi kumilos ng padalos-dalos, sa halip ay umatras at umiwas sa larangan ng digmaan ng mga taong ito. Sa oras na ito, ang Deputy Altar Master ng Thalho Cult, na namumuno sa 100 masters ng ika-9 na antas ng Nascent Soul Realm, ay bumagsak sa Light Gate at lumitaw sa Secret Realm na ito. Naramdaman lang ng Deputy Altar Master ng Thalho Cult Branch ang walang katapusang espiritual na enerhiya na bumubuhos sa kanyang katawan. Ang espiritual na enerhiya dito ay halos katulad ng espiritual na likido na masyadong mayaman. Ang mga kasanayan sa paglilinang dito ay tunay na mas marami kaysa saan man. Sa sandaling ito, ang Emperor ng Dachu, na nakaupo na naka-cross-legged sa spiritual pool, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at 2 electric lights ang agad na bumaril mula sa kanyang mga mata, na nagpapaliwanag sa kalahati ng kalangitan. Sa sandaling ito, ang Emperor Chu ay iba sa nakaraan, ang kanyang aura ay nakakatakot at nakakasindak. Sa oras na ito, ang Emperador ng Chu, na may malamig na mga mata, ay tumingin sa makapangyarihang mananamba ng Thalho na ito, na parang tumitingin sa isang langgam. Uminom. Ang Emperor Dachu ay biglang sumigaw, at ang kanyang tinig ay parang bagyo, at ang mga sound wave sa kawalan ay naging tunay na mga alon, mga gintong patch, patungo sa Deputy Altar Master ng sangay ng Thalho, at maraming makapangyarihang mananamba ng Thalho patayin ito. Ang Deputy Altar ng Thalho Cult Branch, biglang nakaramdam ng matinding krisis, at isa-isang sumabog ang buhok sa kanyang katawan. Ang malakas na pakiramdam ng krisis ay nagpamanhid ng kanyang anit. Sa isang iglap, ang kinatawang altar ng sangay ng kulto ng Thalho ay nagpakawala ng kakaibang sigaw, at ang kanyang figure ay lumipad pabalik. Gayunpaman, maging ang deputy altar ng sangay ng Thalho ay mabilis na tumugon, ngunit ito ay medyo huli na at napawi ng mga gininto ang alon. Sa isang sandali, ilang mga body protecting spirit stick ang sumabog sa Deputy Altar Master ng Thalho Cult Branch, na hamarang sa nakamamatay na pag-atake para sa kanya. Gayunpaman, ang Deputy Altar Master ng altar ng sangay ng Thalho ay nasugatan pa rin ng mga gininto ang alon, ang kanyang buong katawan ay puno ng dugo, ang kanyang katawan ay basag, at natatakpan ng mga bitik, tulad ng porselana sa paligid niya, upang sirain. Ang 12 ng Masters ng Nascent Soul Stage Level 9 ng Thalho na sumugod kay Emperor Chu ay hindi kasing swerte ng Deputy Altar Master ng Thalho Sub-Altar. Sila ay sumabog sa ilalim ng pag-atake ng mga gintong ripples. Ito ay naging ulap ng dugong ambon, at ang eksena ay lubhang nakakatakot. Sa sandaling ito, ang Emperador ng Dachu, na nanginginig sa kanyang anyo, ay tumayo at nagpakita sa hangin. Pambihira ang aura sa kanyang katawan, kumalabog ang kanyang buhok, malamig ang kanyang mga mata, parang tunay na Diyos at demonyo. Nagawa mo talagang makapasok sa ika-9 na antas ng Nascent Soul Stage at maabot ang Nascent Soul Stage. Ang Deputy Altar ng Thalho Sub-Altar sinabi sa katakutan. Oo, kaya kung makapasok sa ganoong kaharian, at gusto kong sambahin ang iyong Thalho. Kung hindi dahil sa pag-uusig mo kay Thalho, paano ako papasok sa Primordial Soul Realm? Ang malakas na pakiramdam ay talagang kamangha-mangha. Kaya, upang ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo, nagpasya akong personal na ipadala ka sa iyong paglalakbay. Panipi. Si Emperor Chu ay ganap na nahuhulog sa malakas na puwersa sa sandaling ito, ganap na natulala. Kabanata 2040 kills. Ang dahilan kung bakit ang Emperor ng Dachu ay nakipagsapalaran pabalik sa Zion Mountains ay dahil sa pagkakataon sa lihim na kaharian na ito. Matagal nang alam ng Emperor ng Dachu na may posibilidad na makapasok siya sa Soul Realm sa lihim na kaharian na ito, ngunit hindi siya nang ahas na subukan. Dahil sa pagkakataong ito, malaki ang panganib, kung gusto mong makalusot, kailangan mong harapin ang panganib ng 9 na kamatayan. Noong nakaraan, si Emperor Chu, bilang 75 Supremo, 10,000 beses na katawan, ay natural na hindi nang ahas na makipagsapalaran ng madali. Gayunpaman, pagkatapos na wasakin ang Chu Kingdom, ang Chu Emperor ay malupit at nagpasyang lumaban ng buong lakas, maging ito ay buhay o kamatayan. Kapag nabubuhay ka, pupunta ka sa langit, at kapag namatay ka, mahuhulog ka sa impyerno. Sa pagkakataong ito ang sugal, sa huli,
ang emperador ng Dachu ang nanalo, at sa pamamagitan ng panganib, sa huling sandali, siya ay talagang nakapasok sa orihinal na kaharian ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng Primordial Spirit Realm ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa Primordial Infant Realm. Sa makatuwid, huminto si Emperor Chu sa pag-inom at pumatay ng higit sa 12 level 9 Evil God Realm Master sa kulto ng Thalho. Ang powerhouse ng Soul Realm, na tumitingin sa buong Middle Realm, ay maaaring ituring na isang tunay na master, kahit papaano sa ngayon, ang emperador ng Dachu ay talagang isang walang talo na pag-iral. Ang Deputy Altar Master ng Thalho Sub-Altar ay may hitsura ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nakakita siya ng isang malakas na master sa Soul Realm, at dahil lang sa nakita niya ito, alam niya kung gaano katikat ang isang malakas na master sa Soul Realm. Ang Deputy Altar Master ng Thalho Sub-Altar ay isa ring napaka-decisive na henerasyon. Dahil alam niyang hindi siya makakatakas sa mga kamay ni Emperor Chu, basa ang kanyang mga mata, at walang pag-aalinlangan, sumugod siya kay Emperor Chu. Boom! Ang Deputy Altar Master ng Thalho Sub-Altar, sa hangin, ay biglang sumabog ng direkta, na may kakilakilabot na pagbabago-bago, direktang nagmamadali patungo sa Chu Emperor, kahit na siya ay namatay, kailangan niyang hilahin ang Chu Emperor bilang backstop. Kaya lang pagkatapos na pumasok ang Dachu Emperor sa Primordial Soul Realm, ang kanyang lakas ay hindi na tulad ng naiisip nitong Thalho Sub-Alternate Master. Kahit na direktang sumabog siya, wala iyon kay Emperor Chu. Sa oras na ito, ang natitirang mga powerhouse ng Thalho ay aktwal na inabandona ang kanilang mga kalaban sa isa't isa, at pagkatapos ay lahat ay sumugod kay Emperor Chu. Naghahanap ka ng kamatayan. Nang makita ang heretical kultong powerhouse na nagmamadali, ang Dachu Emperor ay sumangot ng malamig. Itinaas ang kanyang kamay, lumitaw ang isang higanteng gininto ang palad, at direktang tinapik ang heretical kultong powerhouse na ito. Boom! 45 Thalho powerhouse, sa parehong hangin, halos sumabog ang kanilang mga sarili sa parehong oras. Sa sobrang lakas, tuluyan nilang binasag ang higanteng gininto ang palad na ipinutok ng emperador ng Chu. Ang walang hanggan na shockwave ay natangay sa kanilang lahat. Tungkol sa emperador ng Chu. Cough! Kahit na nakapasok ang Emperor Chu sa Primordial Soul Realm, imposible pa ring pigilan ang self-detonation ng 40 o 50 Thalho powerhouses. Nagtamo siya ng internal injuries at nanginginig hanggang sa ma-dislocate ang kanyang mga internal organs. Sa sandaling ito, ang aura ng bodyguard sa katawan ng Dachu Emperor ay agad na lumabo ng ilang puntos. Gayunpaman, iyon lang. Ang 40 o 50 Thalho powerhouse na ito ay gustong sumabog at patayin si Emperor Chu, ngunit ito ay imposible. Si Emperor Chu, tulad ng isang Diyos o isang Diablo, ay sumagip sa kanyang isipan at tumingin sa makapangyarihang mga taong ito sa natitirang siyam na mga banal na pintuan. Hindi ka masyadong matapang. Ang lakas ng loob mong lumapit at patayin ako. Ngayon, dapat mamatay kayong lahat. Emperor Dachu, ang kanyang boses ay puno ng layuning pumatay. Dati, bilang karagdagan sa makapangyarihang kulto ng Thalho, bunihag din siya ng siyam na antas na mga master ng Nascent Soul Realm sa 9 Great Sacred Gates, at labis na napahiya ang emperador ng Dachu, kahit na ilang beses, ang Dachu Emperor ay halos mahulog sa mga kamay ng mga master ng siyam na sagradong pintuan. Ngayong nakabalik na ang emperador ng Dachu, natural na hindi niya pabayaan ang mga taong ito dahil sa kanyang pagkatao. Sa katunayan, ang emperador ng Dachu ay tumayo din sa pagkakataong ito. Matapos pugutan ng ulo ang mga Panginoon ng siyam na sagradong pintuan na humahabol sa kanya, sasakupon niya ang lahat ng siyam na sagradong pintuang daan. Kung hindi siya nagpapasakop sa kanya, pagkatapos ay panasan na lang siya sa labas. Tulad ng para sa sangay ng Thalho, si Emperor Chu ay nagkaroon din ng kumpiyansa na sirain ito. Siyempre, dapat mayroong master sa Evil Spirit Realm sa Thalho cult. Gayunpaman, ang uhaw ay halos hindi mapawi ng distansya. Sa anumang kaso, ang emperador ng Chu ay kailangang maghiganti sa pagkawasak ng bansa. Labis na natakot ang mga powerhouse sa 9 Great Sacred Gates nang makita nilang ibinunyag ng Dachu Emperor ang kanyang layuning pumatay. Emperor, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Mangyaring itaas ang iyong mga kamay sa emperador at iligtas kami sa pagkakataong ito.
isang master sa Shenwu sect, ang humingi ng awa sa Emperor ng Dachu. Excuse me, huwag kang managinip. Si Emperor Chu ay sobrang lamig, itinaas ang kanyang kamay, kumuha ng shot gamit ang isang ginintuang light pump, at direktang sinampal ang petitioner master ng 9th level Nascent Soul Realm, sa isang ambon ng dugo. Ang malakas sa iba pang siyam na banal na pintuan, nang makita ang eksenang ito, ay alam na si Emperor Chu ay nagpasya na, at tila hindi na nila ito pakakawalan. Malabo, ang malalakas na tao sa 9 Great Sacred Gates ay isa-isang lumipad palabas, tumakas sa lahat ng direksyon, sinusubukang tumakas mula sa mga kamay ng Dachu Emperor. Masyadong walang muwang, sa tingin mo ba makakatakas ka talaga? Nagpakita ng malupit na ngiti ang Emperor ng Dachu, pamitik ang 10 daliri, at saglit, lumipad ang isang gintong sinag mula sa kanyang kamay, napakabilis, at agad na naabutan ang pangsyam na antas ng Master ng Nascent Infant Realm na tumakas sa sila. Ang Golden Light Beam na ito ay napakalakas. Matapos mabaril ang ikasyam na Layer Master ng Nascent Infant Realm, ang Master na ito sa ikasyam na palapag ng Nascent Infant Realm ay sumabog, na naging ulap ng ambon ng dugo sa hangin, tulad ng isang bulaklak. Ang mga bulaklak na kulay dugo ay namumukadkad at napakaganda. Ang 9th level Masters ng Nascent Soul Realm na lumipad palayo, wala ni isa sa kanila ang makatakas, at lahat sila ay pinatay sa hangin. Nakita ng natitirang level 9 Masters ng Nascent Infant Realm ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay mapatla at desperado. Huwag mong isipin na lumaban. This time, siguradong mamamatay ka na. Dahan-daang tumawid si Emperor Chu sa level 9 Masters ng Nascent Soul Realm, na may masayang liwanag sa kanyang mga mata, na parang pas ang nakatingin sa isang daga. Dati, ang ikasyam na antas ng Nascent Infant Realm Masters na ito ay nagparamdam sa kanya ng matinding pressure, at ang siyam na mga banal na gate, dahil itong mga 9th level Nascent Infant Realm Masters, sila ay parang siyam na malalaking bundok, para siya ay matabyunan. Hindi makahinga. Bilang emperador ng dakilang dinastiyang Chu at hari ng isang bansa, kailangan pa niyang tingnan ang mga mukha ng siyam na sagradong tarangkahan, na nagpapahina sa kanya ng labis. Ngayon, ang kanyang paglilinang ay pumapasok na sa kaharian ng kaluluwa. Sa sandaling ito, nailabas na niya ang lahat ng pinipigilang emosyon na naramdaman niya noon. Gusto niyang pahirapan ang ikasyam na antas na mga master ng Infant Soul Realm, nakikita silang mahina sa harap niya. Ang hitsura ng kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa ay nagparamdam sa Emperor ng Dachu ng labis na kaligayahan. Ang pangsyam na antas ng Master ng Nascent Infant Realm ay isa ring karanasang tao. Sa pagtingin sa mga mata ng Emperor ng Dachu, alam nila na hindi sila pababayaan ng Emperador ng Dachu. Sa kasong ito, lahat ay lalaban sa kanya. Matapos mapilitan sa desperasyon ng Emperor ng Dachu, ang mga Master ng 9th level Nascent Soul Realm ay nagsimula ring desperadong, isa-isang, salakayin ang Emperor ng Chu. Patayin! Malamig na ngumiti ang Dachu Emperor, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paggalaw, aktwal na pinugutan ng ulo ang Master ng 9th level Nascent Infant Realm. Kabanata 2505, Buong Suntok. Ang mga Masters na ito ng Nascent Infant Realm, nang sila ay itulak sa punto ng desperasyon, lahat sila ay sumabog na may kamanghamanghang lakas, at maging ang ilang mga Masters ng 9th floor ng Nascent Infant Stage, kahit napasabugan nila ang kanilang mga sarili, gusto nilang kagatin siya. Dumating si Emperor Chu na may dalang isang piraso ng karne. Ang Emperor ng Dachu ay may malamig na ekspresyon at walang awa. Pinatay niya ang isang master ng 9th level Nasal Infant Realm. Bagamat sa huli, siya mismo ay malubhang nasugatan, ngunit pinatay niya ang natitirang mga insulto sa bagong silang, ang siyam na antas ng kalikasan ay nawasak lahat, walang natira. Sa oras na ito, ang Emperor ng Dachu ay dumudugo, ang kanyang ekspresyon ay pangit, at ang kanyang lakas ay halos maubos. Sa momentum na ito, napatay niya ang daan-daang Nascent Soul Realm Level 9 Powerhouse, at ang Nascent Infant Stage Level 9 Powerhouse na ito ay desperadong lumaban, lalo na ang 40 o 50 Nascent Infant Stage Powerhouse ng Thalho. Ang mga pinsalang natamo ng Emperador ng Dachu ay talagang mas malala kaysa sa nakikita sa labas. Lalo na, ang Emperor ng Dachu ay nakalusot pa lamang sa Soul Realm, at ang kanyang kaharian ay hindi pa matatag. Kung hindi magamot ng mabilis,
ang ganitong uri ng pinsala ay maaaring makapinsala sa ugat. Gayunpaman, sa kabila nito, iginiit pa rin ni Emperor Chu na pugutan ng ulo ang lahat. Ito ang kanyang karakter, at siya ay tutugon. Kung kaya niya, hindi na niya hahayaang mabuhay pa ang kanyang kaaway. Sa oras na ito, ang Emperor ng Dachu ay tumingin sa malayo, nakatingin sa pinagtatagwan ni Chen Lei, at walang pakialam na sinabi, lumabas ka ng mag-isa, huwag mong isipin na makakatakas ka sa aking palad sa pamamagitan ng pagtago ng napakalayo. Panipi. Nahanap na ng emperador ng Dachu si Chen Lei. Kahit na si Chen Lei ay isang malakas na tao lamang sa ikalawang palapag ng Nascent Soul Realm sa oras na ito, hinding-hindi pa kakawala ng emperador ng Dachu si Chen Lei. Ngayon, ang mga lumilitaw dito, kahit sino sila, ay dapat mamatay. Sa oras na ito, dahan-dahang lumabas si Chen Lei sa kanyang pagka-invisibility at tumingin kay Emperor Chu, alam na tiyak na hindi siya bibitawan ni Emperor Chu. Alam ni Chen Lei na hindi na siya makakatakas, kung hindi, mas mabilis lang siyang mamatay. Kung gusto mong mabuhay, maaari ka lamang lumaban hanggang kamatayan. Si Chen Lei ay nakakakita ng mas malinaw kaysa sa iba. Sa oras na ito, si Emperor Chu ay talagang isang makapangyarihan at hindi magagapi na tagalabas. Hindi siya kasing lakas at walang talo gaya ng nakikita niya. Hanggat naglakas loob siyang magsumikap, wala nang pag-asang manalo. Matapos makita si Chen Lei, ang Emperor ng Dachu ay nagsabi, hindi ko inaasahan na magkakaroon talaga ng isang matapang na second level na Nascent Infant Realm na lalaki. Ito ay ganap na lampas sa aking mga inaasahan. Sino ka at ano ang iyong pangalan? Kung magpapasakop ka sa akin, maaari kong isaalang-alang na hayaan kang mamatay. Panipi. Tumingin si Chen Lei kay Emperor Chu at sinabing, hindi, imposibleng masunod ako sa iyo. Naalala mo ba yung taong pumatay sa 7th Prince mo? Ako yung taong yon, at inutusan mo akong habulin si Kill Me, paano ako magpapasakop sa'yo? Panipi. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, ang ekspresyon ng Dachu Emperor ay naging mas mabangis, at sinabi niya, ano, ikaw iyon Chen Fan. Sinabi ni Chen Lei, oo, ngunit si Chen Fan ang aking pseudonym. Ang tunay kong pangalan ay Chen Lei. Ang emperador ng Dachu ay nagalit, at sinabi, anak, hindi ko inaasahan na ikaw ang magkukusa na ipadala ito sa pintuan. Ngayon, hindi ko hahayaang mamatay ka ng ganoon kabilas. Gusto kong maranasan mo ang walang katapusang pagpapahirap sa mundo. Panipi. Sa sandaling ito, ang dakilang Chu Emperor ay galit na galit kay Chen Lei. Tuwang-tuwa siya na naapektuhan pa nito ang kanyang mga pinsala. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Chen Lei ang totoo ay para galitin ang emperador ng Chu. Nang makita ang epekto, sinabi niya, totoo ba iyan? Depende ito sa kung sino ang nabubuhay at kung sino ang namamatay. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni Chen Lei ang kanyang kamay at lumipad patungo sa emperador ng Chu na may isang piraso ng anteng-anteng na porma sayon, na nakulong ang emperador sa isang walang katapusang porma sayon ng anteng-anteng. Masyado kang walang muwang para bitag ako sa formation. Gusto kong makita kung mayroon kang paraan para pindutin ang ilalim ng kahon. Isang layer ng gintong liwanag ang lumitaw sa emperador ng Dachu, na hamarang sa pag-atake ng rune array na nabuo ng ilang rune array. Nakatayo sa malaking hanay, hindi niya ito itinago o iniwasan. Gamit ang sarili niyang cultivation, tinanggihan niya ang lahat ng rune. Pag-atake sa pagbuo. Sa oras na ito, patuloy na itinapon ni Chen Lei ang mga bilog ng anteng-anteng at inatake ang emperador ng Chu. Boom! Sa huli, isang dosenang makapangyarihang mga anteng-anteng na disc, sa parehong oras, ay bumasag sa gininto ang liwanag ng katawan ni Emperor Chu. Pagkatapos, muling nagsuka ng dugo ang emperador at lumipad ng paalang. Damn it, masakit sa akin, you deserve to die. Hindi inaasahan ng Emperor ng Dachu na siya ay masasaktan ni Chen Lei dahil sa kanyang kawalang ingat. Ang chi, enerhiya ay pumailan lang sa langit at bumaril gamit ang isang palad. Ang gininto ang liwanag na palad ay nagpadala ng malakas na hangin ng palad, at hamampa sa 12-dosenang mga pormasayo ng rune sa itaas ng pormasayo ng anteng-anteng, lahat ng pormasayo ng anteng-anteng na ito ay agad na binuksan, at pagkatapos, ang emperador ng Dachu ay niyugyug ang kanyang katawan at dir-diretsyong lumabas mula sa pormasayo ng anteng-anteng. Sa sandaling ito,
ang mga mata ng emperador ng Dachu ay puno ng galit. Hindi niya inaasahan na masusugatan siya ng langgam na minamaliit niya. Hindi siya nag-atubili na sampilan si Chenlei ng palad na bumaril kay Chenlei sa ambon ng dugo. Sa ilalim ng galit na sitwasyon, si Emperor Chu, ngayon ay naisipan niyang patayin si Chenlei, at lubusang nakalimutan ang mga bagay na nagpahirap kay Chenlei. Gayunpaman, kinuha ng emperador ng Dachu ang palad na ito, at pagkaraan ng ilang sandali, bumulwak muli ang isang subaw ng dugo. Ang lakas ng kanyang putok ay agad na nabawasan, at ang ginintoang palad ay lumabo, at maging ang bilis ay ilang beses na mas mabagal. Ang emperor ng Dachu ay tumingin sa loob at nalaman na ang kanyang mga sugat ay biglang lumala. Kung hindi siya magmadaling humanap ng lugar na mapaghilam ang kanyang mga sugat, tiyak na mag-iiwan siya ng permanenteng nakatagong panganib. Sa sandaling ito, nang makita ni Chenlei ang kamay ng Dachu Emperor, ang kanyang bilis at lakas ay ilang beses na bumaba, at nawala siya sa kanyang kinalalagyan nang umiling siya, iniiwasan ang nakamamatay na palad. Boom! Nagkaroon ng malakas na ingay. Kahit na ilang beses na nabawasan ang kapangyarihan ng palad ni Emperor Chu, nakakatakot pa rin. Direkta nitong pinakinas ang tuktok na 10,000 talampakang kwadrado, at ang kapangyarihan nito ay pambihira. Sa sandaling ito, si Chenlei ay nagpakita sa likod ni Emperor Chu, na may hawak na Dragon Yin Sword sa kanyang kamay, nang walang pag-aalinlangan, nilaslas patungo kay Emperor Chu. Sa ilang sandali, ang dagandong ng mga dragon at tigre ay yumanig sa kalangitan, at ang matalas na talim ng espada ay naging isang gumugulong na Milky Way, na umaagos patungo kay Emperor Chu. Ang kutsilyo ni Chenlei ay isang matibay na kutsilyo, at ito ang kanyang mapagpasyang suntok. Alam ni Chenlei na kapag kaharap ang isang master tulad ni Emperor Chu na nakalusot sa Soul Realm, mayroon lang siyang isang pagkakataon na kumilos. Sa makatuwid, nang si Chenlei ay nagtatago sa malayo, inayos niya ang siyam na sanggol sa kanyang katawan sa isang estado ng resonance. Sa sandaling ito, ang kanyang espada ang pinakamalakas na panlilinlang sa Heaven Opening Sword Art. Noong una, mahirap para kay Chenlei na wasakin ang espadang ito, ngunit sa ilalim ng resonance ng 9 Great Nascent Souls, nagawa niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng espadang ito. Hindi lang iyon, winasak din ni Chenlei ang Crit Rune sa unang pagkakataon at binasbasan ito sa kutsilyong ito. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng kutsilyong ito ay hindi maaaring labis na ipahayag sa mga tuntunin ng nakakagulat at umiiyak na mga multo. Ang Silver Snake at White Tiger Phantom ang unang tumama sa ginintoang liwanag ng proteksyon na katawan ni Emperor Chu, at isang malaking pagsabog ang nangyari, na direktang sumabog sa ginintoang liwanag ng proteksyon na katawan ni Emperor Chu. Pagkatapos nito, ang walang katapusang talim ng espada ay direktang nakasabit sa katawan ng Dachu Emperor, at ang ambon ng dugo ay tumalsik saglit. Kabanata 2506 na eksklusibong lihim na kaharian. Ang pisikal na katawan ng Dachu Emperor ay agad na nagkapira-piraso, naging ulan ng dugo, at pagkatapos ay tuluyang nawala. Isang sigaw ang dumating, at si Dachu Emperor Yuanying ay lumitaw sa hangin na may napakabangis na ekspresyon. Tumingin siya kay Chenlei, gustong punatan ang katawan ni Chenlei. Sa sandaling ito, ang pagkamuhi ng dakilang Emperor Chu para kay Chenlei ay kumalat sa buong mundo, at ito ay tunay na hindi magwawakas. Kakapasok pa lang niya sa Primordial Soul Realm, at bago niya mapagtanto ang kanyang ambisyon, pinatay siya ni Chenlei, na iwan lamang ang Primordial Infant. Masyadong masama para sa kanya. Sa oras na ito, si Emperor Chu, ay labis na nagsisi, siya ay masyadong pabaya. Katatapos lang niyang pumasok sa Primordial Soul Realm, at nang hindi man lang pinagsama ang pinakapangunahing kaharian, nakipaglaban siya sa Thalho at sa mga powerhouse ng 9 Great Sacred Sects. Bagamat napatay niya ang halos 100 9th level Nascent Soul Realm powerhouses, nasugatan din siya nito ng husto. Bukod dito, kakapasok lang niya sa Primordial Soul Realm, at kailangan pa niyang makabisado ang maraming makapangyarihang aspeto ng Primordial Soul Realm. Kung mayroon siyang tier 5 na espiritual na tungkod na tumutugma sa Primordial Soul Realm, ang kanyang katawan ay nabinyagan din, kung gayon, imposibleng mapugutan ng ulo ni Chenlei. Ngunit ngayon, wasak na ang kanyang katawan, ngunit huli na ang lahat para sabihin ang anumang bagay. Dachu Emperor Yuanying,
Sa oras na ito, ang kanyang maliit na mukha ay puno ng puot. Shenlei, tandaan mo para sa akin na hinding-hindi kita bibitawan. Matapos iwanan ang gayong pangungusap, ang Yuanying ng emperador ng Dachu ay naging isang daloy ng liwanag at tumakas. Ang pagkawala ng kanyang pisikal na katawan, kahit na siya ay nakalusot na ngayon sa Soul Realm, siya ay nagdusa pa rin ng malaking pagkawala ng lakas at hindi maaaring maging kalaban ni Shenlei. Kung patuloy siyang mananatili dito, kahit si Yuanying ay maaaring hindi mabuhay, makakatakas. Sa makatuwid, matapos iwan ng emperador ng Chu ang kaguluhan, tumakas siya ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, ang katawan ni Shenlei ay masasabi ring isang magnanakaw na pumasok sa gusali, at hindi makaalis sa Yuanying ng Chu Emperor. Si Shenlei ay nagpasok ng higit sa 100 spirit peel sa kanyang bibig, at kasabay nito, ang Tower of All Things ay direktang lumabas mula sa kanyang katawan. Naging 100 metro ang taas, galit na pinipino ang langit at lupa na aura upang madagdagan ang kanyang sariling pagkonsumo. Sa huli, ganap na nakabawi si Shenlei. Noon lang siya nagkaroon ng oras para kolektahin ang nakawan. Iningatan ni Shenlei ang storage ring ng higit sa 100 masters ng Nascent Soul Realm, pati na rin ang storage ring na naiwan ng Emperor of the Chu. Masasabing malaki na ang kinita niya. Ang mga master ng Nascent Infant Realm na ito sa ika-9 na palapag ay mayaman at mayaman. Sa mahigit 100 storage ring, masasabing mayaman si Shenlei sa isang iglap. Pagkatapos noon, natagpuan ni Shenlei ang sikretong royal key ni Chu mula sa storage ring ni Emperor Chu, na isang Jade Seal. Maaaring kontrolin ng Jade Seal na ito ang secret realm ng Great Chu Kingdom, na napakahalaga sa Qingyang sect. Susunod, itinuon ni Shenlei ang kanyang mga tingin sa lihim na kaharian sa himpapawid. Ang lihim na kaharian na ito ay hindi ang lihim na kaharian ng kaharian ng Dachu, ngunit isang lihim na kaharian na mayroon lamang ang mga emperador sa buong panahon ng Dachu. Ang espasyo sa lihim na kaharian na ito ay hindi masyadong malaki, ngunit naglalaman ito ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng kaluluwa. Ang liwanag na tarangkahan ng lihim na kaharian ng kalawakan na ito ay nabasag sa mga piraso, at si Shenlei ay tumalon sa lihim na kaharian. Matapos makapasok sa Secret Realm, biglang naramdaman ni Shenlei ang isang dalisay at mayamang aura, na pumuno sa buong Secret Realm space. Ang lihim na silid na ito ay hindi masyadong malaki, mayroon lamang isang radius na humigit kumulang 10,000 milya, ngunit mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa loob. Si Shenlei ay hindi nagmadali upang tuklasin ang lihim na kaharian ng kalawakan na ito, ngunit sa halip ay naging gateway sa lihim na kaharian ng Cultivation Complex Space. Pagkatapos ng higit sa 10 araw ng Cultivation Restoration, ang Secret Realm Space Portal na ito ay na-renew ni Shenlei na may cultivation, at mas maraming hidden space formations ang inilagay. Ang liwanag na pinto sa hangin ay ganap na nakatago sa loob ng kawalan, sa pagitan ng. Ang gateway na ito sa sikreto ng outer space ay orihinal na isang natural space magic circle. Ngayon, kaakibat ang pagiging perpekto ni Shenlei, masasabing napakalihim. Napakahirap para sa mga ordinaryong Panginoon o kahit na mga Panginoon na hanapin ito. Matapos makumplito ang portal na ito, sinimulan ni Shenlei na galugarin ang lihim na kaharian na ito. Sa lihim na kaharian na ito, natagpuan ni Shenlei ang maraming kapaki-pakinabang na kayamanan mula sa langit at lupa, pati na rin ang mga spirit pool na binago ng iba't ibang purong espiritual na chi. Hindi nag-atubili si Shenlei na simulan ang pagsasanay sa paglilinang dito. Dati, ang pagsasanay sa paglilinang ni Shenlei ay pumasok sa isang bottleneck na panahon, at napakahirap na mabilis na mapabuti. Gayunpaman, sa lihim na kaharian na ito, walang ganoong sitwasyon. Maaari siyang gumamit ng iba't ibang mapagkukunan sa lihim na kaharian upang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas. Matapos mag-cultivate ng higit sa 10 araw, ang cultivation behavior ni Shenlei ay umabot sa gitnang antas ng ikalawang antas ng Nascent Infant Realm, at ang kanyang lakas ay mabilis na tumaas. Sa oras na ito, ang sangay ng Thulho at ang 9 Great Sacred Gates ay nawalan ng kabuoang mahigit 100 master ng 9th level Nascent Soul Realm. Masasabing direkta silang sinabog. Bagamat malakas ang kapangyarihan ng sub-altar ng Thulho, sa pagkakataong ito ay nawalan ito ng isang deputy master ng altar at halos 50 master ng 9th level Nascent Soul Realm.
10% ng kanyang kapangyarihan ay nawala, at halos 70% nito ay nawala. Si Yuan Chi ay malubhang nasugatan. Tulad ng para sa siyam na mga sagradong gate, isang kabuuang wala pang 50 nascent soul realm powerhouses ang nawala. Ang mga ito ay kumakalat ng pantay-pantay sa bawat sekta, ngunit hindi marami, sa karaniwan ay mga 5 o 6. Gayunpaman, para sa siyam na sagradong pintuang ito ay matatawag ding masakit. Ang napakalaking kawalan ay nagpagalit sa master ng altar ng sangay ng Thalho. Kamakailan, ang master ng altar ng sangay ng Thalho, ang Chi Temper ay may napakagagalit na ugali, at galit na galit sa bawat pagliko. Ang buong Thalho Division altar ay pataas at pababa, ang kapaligiran ay sobrang tensyon. Hindi mo pa ba nahahanap ang dahilan? Sa oras na ito, hiniling ng pinuno ng altar ng sangay ng Thalho sa isang elder na namamahala na magtanong tungkol sa balita. Altar Lord, wala talaga kaming kakayahan. Hindi namin nalaman kung kaninong kamay namatay ang kinatawan ng Panginoon ng altar at ang iba pa. Gayunpaman, maaari naming kumpirmahin sa pamamagitan ng on-site exploration na ito ay isang master mula sa Soul Realm na gumawa ng shot. Panipik. Ang elder na namamahala sa pagtatanong tungkol sa balita ay sinabi sa pinuno ng altar ng sangay. Isang master ng Primal Soul Realm. Matapos marinig ito, kumalma ang sub-altar master. Masama para sa amin kung ito ang master ng Primordial Spirit Realm, sabi ng Thalho Branch Altar Master. Tumango rin ang matanda, na parehong nag-aalala. Ang misteryosong master na ito ng Primordial Soul Realm, dahil inatake niya ang powerhouse ng Sect God, nangangahulugan ito na siya ay isang kaaway at hindi isang kaibigan. Ngayon, ang kanilang Thalho sub-alarm, ngunit walang malakas na tao ang makakapigil sa Panginoon ng Kaharian ng Kaluluwa. Kung ang Panginoon ng orihinal na Kaharian ng Kaluluwa na ito ay papatayin, ang Thalho sub-alarm ay malamang na mahirap mapanatili. Nagpapatuloy ang order, kaya pansamantalang ihihinto ng mga tao sa ibaba ang lahat ng aktibidad at panuurin ang mga pagbabago. Salita ng altar ng sangay ng Thalho. At sa siyam na dakilang sagradong pintuan, ang iba't ibang powerhouses ay ipinadala din upang siyasatin ang dahilan ng pagbagsak ng mga matatanda mula sa kanilang sariling mga magulang, at ang mga resulta na nakuha ay magkatulad. Ang kanilang sariling mga matatanda ay namatay din sa mga kamay ng isang master ng Soul Realm. Sa sandaling lumabas ang konklusyong ito, ang siyam na dakilang sagradong pintuan ay wala man lang ideya na maghayganti, lahat sila ay isinara ang mga pintuan at itinigil ang lahat ng mga aktibidad. Kabanata 2507 Popot. Ilang buwang nagsasanay si Chen Lei sa pagtatanim sa isang eksklusibong lihim na rehiyon. Sa panahong ito, naglaan siya ng oras upang bumalik sa Qingyangzong. Pagkatapos bumalik sa Qingyang Sect, nalaman ni Chen Lei ang tungkol sa mga paggalaw ng 9 Great Sacred Sects at ng Thalho Branch sa pamamagitan ng maingat na pagsasaalang-alang. Ang 9 Great Sacred Gates at ang Thalho Sub-Forum ay natapos na lahat. Ito ang pinakamagandang paraan. Matapos malaman na ang 9 Great Sacred Sects at ang Thalho Sub-Alarms ay naging ligtas na lahat, gumaan din ang pakiramdam ni Chen Lei. Sa kasong ito, magkakaroon din ng panahon ng pahinga at pagpapagaling ang Qingyang Sect. Sumunod, binigyan ni Chen Lei si Mo Hanshan at iba pang mga elder ng paraan upang buksan ang lihim na kaharian ng mana ng kaharian ng Dachu, at hiniling sa kanila na buksan ang lihim na kaharian ng mana ng kaharian ng Dachu, upang ang lahat ng mga disipulo na kwalipikadong pumasok sa Qingyang Sect ay makapasok sa lihim na larangan ng paglilinang ng Qing. At ang lihim na kaharian na ito ng pamana ng dakilang kaharian ng Chu ay nagbago rin ng pangalan at naging lihim na kaharian ng Qingyang. Matapos ayusin ang mga bagay na ito, muling bumalik si Chen Lei sa lihim na kaharian ng emperador ng Chu, at buong pusong nagsagawa ng kultibasyon. Ang pag-atras ni Chen Lei ay tumagal ng 3 taon, at ang kanyang paglilinang ay nagawang makapasok sa ikalimang antas ng Nascent Soul Realm, pagkatapos ay umalis siya. Ang dahilan kung bakit umalis si Chen Lei ngayon ay dahil pagkatapos ng 3 taong pag-urong, ang eksklusibong lihim na kaharian ni Chen Lei ni Emperor Chu ay walang epekto sa kanya. Ang Espiritu Qi dito ay talagang mayaman at dalisay, ngunit pagkatapos ng 3 taong pagsipsip ni Chen Lei, ang Espiritu Qi sa lihim na kaharian ng kaharian ay halos napinaw na niya. Kung nais mong ibalik ito sa dating kaluwalhatian,
aabutin ito ng hindi bababa sa mga dekada ng pagpapagaling. Tulad ng para sa iba pang mga pagkakataon at kayamanan ng langit at lupa, at iba pa, sila rin ay tinipon at pinili ni Chenlei upang pinuhin ang lahat ng uri ng elixir. Hindi mo kailangang manirahan sa isang lihim na mundo ng maharlikang pamana. Pagkatapos umalis sa customs, bumalik si Chenlei sa Qingyang sect. Sa Qingyang sect, pagkatapos ng 3 taong pagunlad, 12-12 ng mga disipulo ang nakapasok sa Nascent Soul Realm, at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa 3 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, kahit na ganoon, ang lakas ng Qingyang sect ay mas mababa pa rin sa 9 Great Sacred Sects at sa Thalho branch. Ang 9 na dakilang sacred sects at ang sangay ng Thalho cult, pagkatapos ng 3 taon ng pagdurusa, ay natagpuan na ang Panginoon ng Kaharian ng Kaluluwa ay hindi sila inabala. Bilang resulta, malinaw na napagtanto ng mga master ng 9 Great Sacred Sects at ng Thalho Sub-Altar na ang master ng Primordial Soul Realm na ito ay dapat na umalis na. Pagkatapos ng lahat, walang mga pagkakataon sa lugar na ito na makaakit sa mga master ng Soul Realm na manatili dito ng mahabang panahon. Dahil dito, naging aktibo muli ang sangay ng Thalho at ang 9 na sagradong pintuan. Basta hindi mo ako ginagalit, hayaan mong itapon. Matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon, binaliwala ni Chenlei ang mga powerhouse mula sa Evil Sect at sa 9 Great Sacred Sects. Sa halip, inilaan niya ang kanyang sarili sa pagbuo ng Qingyang sect. Nagpasya si Chenlei na samantalahin ang panahong ito para simulan ang pagpapakintab ng ilang mga puppet. Si Chenlei ay may mga pamamaraan at materyales para sa paggawa ng mga puppet. Ang Tianyan Puppet Scripture, na kanyang isinagawa sa paglilinang noong panahong iyon ay isa ring paraan ng paggawa ng puppet mula sa gitnang mundo. Si Chenlei ay nasa underworld. Nakumpleto ko na ang Tianyan Puppet Scripture, at ngayon, posible nang pinuhin ang isang tunay na top puppet. Siyempre, sa kasalukuyang lakas ni Chenlei, ito na ang pinakadakilang kakayahan upang pinuhin ang isang 9 na layer na puppet ng Nascent Infant Realm. Patuloy na sinubukan ni Chenlei, at sa wakas ay nagtagumpay sa pagpino ng 9 na layer na puppet sa Nascent Soul Realm. Ang 9-layer na puppet na ito mula sa Nascent Infant Realm ay isang giganteng ape puppet na 100 metro ang taas. Ang buong katawan nito ay gawa sa ilang uri ng sagradong ginto, at namumulaklak ito ng gininto ang liwanag. Ang buong katawan ng manika ay inilalarawan na may maraming set ng anting-anting na makapal na nakaimpake, at kasabay nito, sa malaking manika na ito, mayroon ding newborn baby of the 9 layers newborn realm strong infant. Ang puppet na ito ay pinangalan ng King Kong ni Chenlei. Si Chenlei ay lubos na nasisiyahan sa kapangyarihang panlaban ni King Kong. Malakas at walang cap-oras sa depensa ang King Kong puppet na ito. Bukod sa bahagyang mas mabagal na bilis, walang iba pang mga sagabal. Para sa puppet na ito ng King Kong, ginamit ito ni Chenlei upang bantayan ang gate ng bundok, kaya ang bilis nito ay bahagyang mas mabagal, at wala itong gaanong epekto. Sumunod, ipinagpatuloy ni Chenlei ang pagperpekto ng mga puppet hanggang sa tuluyang maubos ang mga tamang materyales sa kamay at gumawa ng 4 na ketupat puppet. Ang 4 na Vajra puppet na ito na nagbabantay sa gate ng Qingyang sect ay sapat na upang harangin ang pag-atake ng isang Nascent Infant Realm na powerhouse na ika-9 na antas. Bilang karagdagan kay King Kong, pinakintab din ni Chenlei ang 8 manika ng crane. Ang 8 crane puppet na ito ay kasing bilis ng hangin at kuryente, at mayroon din silang lakas ng ika-9 na antas ng Nascent Soul Realm. Ang depensa ng 8 crane puppet na ito ay hindi masyadong malakas, ngunit ang kanilang lakas sa pag-atake ay hindi mapapantayan, at ang liwanag ng espada na ibinubuga ay maaaring mapunit ang kalangitan, na may walang cap-oras na kabagsikan. Bilang karagdagan sa 8 crane puppet, pinuri ni Chenlei ang 4 na White Tiger, Xuanwu, Azure Dragon, at Vermilion Bird puppet batay sa mga materyales na magagamit sa kamay, na mga 9th level puppet din ng Nascent Infant Realm. At ang 4 na malalaking puppet na ito ay hindi ang mga puppet sa Tianyan Puppet Art, ngunit ang mga puppet na naitala sa Four Saints. Ang 4 na hayop ng Baihuo, Xuanwu, Qinglong, at Suzaku ay ang mga sagradong hayop na nagpo-protekta sa bundok ng 4 na sagradong sekta. Ang 4 na dakilang hayop ng 4 na sage ay lumikha ng 4 na sagradong hayop na manika ng 4 na sekta, na parehong makapangyarihan.
Sa huli, ginamit ni Chen Lei ang halos lahat ng mga materyales sa kamay, at pinino ang higit sa 150 puppet. Mahigit 150 manika, na lahat ay siyam na patong na manika mula sa Newborn Realm. Mayroong iba't ibang uri, at lahat ng mga ito ay pasadyang ginawa batay sa magagamit na mga materyales. At inubos din ng mahigit 150 puppet na ito ang lahat ng bihirang materyales sa mga kamay ni Chen Lei, pati na rin ang selyadong Yuanying. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng sekta ng Qingyang ay naging pinakamalakas na sekta sa buong rehiyon ng Great Shu. Kung ikukumpara sa dibisyon ng Thalho, mas malakas ang kapangyarihan nito. Sa oras na ito, ang pinuno ng altar ng sangay ng Thalho, matapos masaktan sa loob ng 3 taon, ay muling nabalisa. Sa ganitong mga kalagayan, natural na naaalala ng altar master ng sangay ng Thalho ang Qingyang sect sa Zion Mountains. Noong una, hinati ni Thalho ang altar, ngunit ang hukbong ito ay dumanas ng maraming malalaking pagkatalo ng magkakasunod. Sa oras na ito, natural na gustong tuklasin ng Thalho branch altar master ang lugar na ito. Wala akong anumang problema sa Qingyang sect noon, dahil nag-aalala ako na ang misteryosong Primordial Soul Realm Powerhouse ay aaksyon laban sa sangay ng Thalho. Ngunit ngayong 3 taon na ang lumipas, hindi ko pa nakikita ang master ng Primordial Spirit Realm na ito. Malinaw na umalis na ang pinuno nitong Primordial Spirit Realm. Sa ganitong paraan, ang master ng altar ng sangay ng Thalho, na wala ng pag-aalinlangan, ay nagpadala ng 100 o higit pang 9 na antas na mga prinsipe ng Nascent Soul Realm kasama ang daan-daang mga master ng Nascent Soul Realm upang patayin ang Qingyang sect. Ang Thalho cult ay isang napakalaking kilusan, syempre, hindi ito made atago sa siyam na mga banal na pintuan. Ang siyam na dakilang sacred sects ay nagpadala ng malalakas na lalaki ng sunod-sunod, na sinusundan ng maraming malalakas na lalaki sa sangay ng Thalho. Gusto kong makita kung bakit nagkakagulo ang sangay ng Thalho. Sa oras na ito, lumitaw ang dosenang mga prinsipe na ito sa harap ng gate ng bundok ng Qingyang sect. Sa harap ng gate ng bundok ng Qingyang sect, mayroong iba't ibang mga hadlang at mga gwardya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Thalho sect master ay handa ng husto, at aktwal na kinuha ang array breakang talisman, handa nang salakayin ang gate ng Qingyang sect mountain. Kabanata 2508 Madaling Pinigilan. Ang anteng-anteng na sumisira sa pormasayon na kinuha ng sekta ng Thalho ay natuklasan kamakailan mula sa isang treasure house ng Dachu Dynasty. Nang tumakas ang emperador ng dinastiyang Dachu, kinuha niya ang karamihan sa mga kayamanan sa kabangyaman ng imperial. Siyempre, karamihan sa mga kayamanang ito ay nasa kamay na ni Chen Lei, pagkatapos niyang pugutan ng ulo ang Chu Emperor, sakupin ng storage ring ng emperador ng Dachu. 80% ng mga kayamanan ng kaharian ng Dachu ang narito. Gayunpaman, nang tumakas ang maharlikang pamilya ng Dachu, masyado silang nagmamadali. Marami pa ring kayamanan sa kaban, huli na upang kunin, at mahulog sa mga kamay ng sangay ng Thalho. At ang altar ng sangay ng Thalho ay kinalkula sa loob ng maraming taon, at noon lamang niya natagpuan ang array breakang talisman sa hindi mabilang na mga kayamanan. Ang array breakang talisman na ito ay maaaring makalusot sa pagbuo ng pangkalahatang sekta na nagpo-protekta sa bundok. Masasabing ito ay isang lubhang kapaki-pakinabang na kayamanan. Sa katunayan, sa ganitong array breakang talisman, ang Thalho cultivator ay walang problema kung gusto niyang salakayin ang alinman sa siyam na mga banal na pintuan, at madali itong mapanalunan. Sadyang ang master ng altar ng sangay ng Thalho ay may pinakamalalim na pagkamuhi sa Qingyang sect, at talagang gumamit siya ng napakamahal na talisman para salakayin ang Qingyang sect. Sa oras na ito, sa labas ng gate ng bundok ng Qingyang sect, pinangunahan ng Deputy Altar Master ang 100 hari ng Dharma at daan-daang mga sakop ng Yuanying Realm na harangin ang gate ng bundok ng Qingyang sect. Makinig ka sa mga tao sa loob. Maaari ka lang magkaroon ng isang stick ng insenso, buksan ang pagbabawal, at ibigay ang lahat. Kung gayon, maaari mo pa ring iligtas ang isang buhay. Kung hindi, ang aking daloy ng Thalho ay lumalabag sa pagbuo ng pagbabawal at pumapasok sa sekta. Hindi mananatili. Panipi. Isang hari ng batas mula sa sekta ng Thalho ang sumigaw ng malakas, sumisigaw sa harap ng tarangkahan ng Qingyang Zhongshan.
Narinig na ni Chen Lei ang balita tungkol sa hukbo ng Thalho na darating para umatake. Sa sandaling ito, sa mataas na kalangitan sa labas ng Qingyang Sect, 8 crane puppet at immortal na mga espada ang lumipad na may malamig na liwanag. Ang 8 sword crane immortal puppet na ito ay ginamit ni Chen Lei para magpatrolya sa Qingyang Sect at obserbahan ang mga paggalaw sa paligid ng Qingyang Sect. Sa sandaling makapasok ang mga powerhouse na ito ng Thalho Sect sa Zion Mountain Range, natuklasan na ng Crane Sword Immortal Puppet ang kanilang mga trap. Nag-iisang lumabas si Chen Lei sa gate ng Qingyang Zhongshan at tumingin sa mga kasamang sekta ng Thalho na ito. Noong una, naisipan kong pag-usapan ang iyong bagay, ngunit hindi ko inaasahan na ipapadala mo muna ito sa iyong tahanan. Tumingin si Chen Lei sa Evil God Cult Powerhouse sa tapat niya, at mahinahong sinabi. Matapos pinuhin ni Chen Lei ang higit sa 100 makapangyarihang mga puppet, ang kanyang lakas ay tumaas. Mayroon na siyang plano sa kanyang puso na humanap ng gulo kay Thalho. Anyway, cancer lang ang Thalho branch dito. Ang mas maaga mong mapupuksa ito, mas mabuti. Kaya lang, hindi pa kumikilos si Chen Lei, nauna nang kumatok sa pinto si Thalho. Iyon ang gusto niya. Ang Deputy Altar Master ng Thalho Cult Branch, matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, ay malamig na sumigaw, "Anak, ano ang ibig mong sabihin?" Hindi ko nga maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, isa kang mahusay na martilyo. Direktang ipinahayag ni Chen Lei ang kanyang mga pagdududa tungkol sa IQ ng Vice Master ng sekta ng Thalho. Patay ka anak, nasa malaking problema ka. Ngayon, hindi hahayaan ng master ng altar na ito na magbuhos ka ng dugo dito, kaya hindi ako tatawaging Luo. Ang Deputy Altar Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ang iyong apelyido ay hindi Luo, anuman ang aking negosyo, natatakot akong hindi ito gagawin ng iyong ama, sabi ni Chen Lei. Makikilala ko ang lola mo. Ang Deputy Altar Master ng Thalho Branch ay halos masabugan ng galit ni Chen Lei, at hindi na napigilan. Tumalon siya at sumabog kay Chen Lei ng isang suntok. Halika ng maayos. Nakita ni Chen Lei ang Deputy Altar Master ng Thalho Branch na pumapatay patungo sa kanya, at agad niyang iniswipe ang Dragon Yin na kutsilyo sa kanyang kamay at pinutol ang ulo ng Deputy Altar Master ng Thalho Branch. Boom! Isang nakakatakot na kutsilyo na chi ang tumalsik mula sa Long Yin knife sa isang iglap, malawak at makapangyarihan, walang hangganang chi, at agad na nilunod ang Deputy Master ng Thalho Subaltar. Sa lihim na kaharian na espesyal na nakalaan para kay Emperor Chu, pagkatapos ng 3 taon ng paglilinang ng Qin, ang paglilinang ni Chen Lei ay umabot sa ika-5 antas ng Nascent Infant Realm. Ang mga ito ay 9 na Nascent Souls, lahat sila ay umabot sa ika-5 antas, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumaas hanggang sa isang lawak na halos hindi maisip. Noong nasa ika-2 palapag siya ng Nascent Soul Realm, nakipagkumpetensya si Chen Lei sa mga powerhouse sa 9th floor ng Nascent Soul Realm. Ngayon, nakapasok na siya sa ika-5 yugto ng Nascent Soul Realm. Kahit na ang Deputy Subaltar na ito ng Thalho ay napakalakas at makapangyarihan, siya ay itinuturing na isang bihirang henyo sa Subaltar ng Thalho, ngunit sa harap ni Chen Lei, na ang lakas ay tumaas ng mabilis, hindi pa rin niya ito ginagawa, timukhang sapat na. Sa isang saksak lang, naputol ni Chen Lei ang depensa ng Thalho Subaltar Deputy Altar, at ang suntok mula sa Thalho Subaltar Deputy Altar ay agad na nabasag ng walang katapusang light blades. Cough! Ang kamao ni Chen Lei ay agad na pinaikot sa ambon ng dugo ng kamay ni Chen Lei. Hindi nagpakita ng awa si Chen Lei sa ilalim ng kanyang kutsilyo, at muling naglaslas. Ang nakakasilaw na liwanag ng kutsilyo ay mas nakakasilaw pa sa araw sa kalangitan. Nasilaw nito ang mga mata ng maraming makapangyarihang tao at napakamangha. Ang Deputy Altar Master ng Thalho Subaltar, naramdaman na lang niya ang isang malaking panganib na paparating. Walang pag-aalinlangan, binasag niya ang kalasag ng katawan. Sa ibabaw ng kalasag na parang kaliskis ng dragon, nagpaputok siya ng isang bangkus ng mga rune at naging mga patong ng magagaan na kurtina upang maprotektahan ang sarili. Ang Long Yin knife sa kamay ni Chen Lei ay nag-vibrate sa mataas na frequency na hindi matukoy ng mata. Sa kawalan, isang mahinang pagsabog ng hangin ang tumunog, na nagpapahina sa mga tao.
Ang kutsilyo ni Chen Lei ay direktang tumama sa body armor ng Deputy Altar Master ng Thalho Branch, at pinutol ito sa gitna ng layer ng liwanag. Sa isang malakas na tunog ng boom, ang magaan na kurtina sa body armor ng Thalho Deputy Branch Altar ay sumabog sa isang iglap na punit at sumabog sa lahat ng direksyon. Ang magic knife sa kamay ni Chen Lei ay napakalakas pa rin at hindi pa ito naharang ng kalahating punto. Matinding laslas ang kutsilyo at naputol ng husto sa katawan ng kalasag. At ang bahaging ito ng kalasag ay nilaslas ng Yin Dragon Sword, at sumabog din ito sa simula, at hindi mabilang na mga fragment ang bumaril sa paligid. Ang Deputy Altar ng Thalho Sub-Altar, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Hindi niya inaasahan na ang pag-atake ni Chen Lei ay napakabangis at nangingibabaw na hindi niya ito kayang labanan. Ang Deputy Altar Master ng Thalho Cult Branch, ang kanyang figure ay marahas na umatras, sinusubukang iwasan ang nakamamatay na suntok ni Chen Lei. Gayunpaman, ang Dragon Yin na kutsilyo sa kamay ni Chen Lei ay nanginginig, at ang liwanag ng kutsilyo ay muling bumuhos, siksik, na nagpamanhid sa anit, at ang lakas nito ay kamangha-mangha. Sa nakalipas na 3 taon, hindi lamang napabuti ni Chen Lei ang kanyang paglilinang, ang kanyang pag-unawa at pag-unawa sa martial arts, sumulong din siya ng mabilis. Ang kapangyarihan ng Kaitian Sword Art ay ganap niyang ipinakita. Hoy! Sa wakas ay nabasag ng light blade ang depensa ng Deputy Altar Master ng Sub-Altar ng Thalho, at pinutol ang kanyang braso. Sa oras na ito, sa pagsamba sa Thalho, nakita ng ilang prinsipe sa 9th floor ng Yuanying stage na nasa panganib ang Deputy Altar Master, at mabilis nilang inatake si Chen Lei, na gustong iligtas ang Deputy Altar Master. Inalog-alog ni Chen Lei ang kanyang katawan at umatras, iniiwasan ang pag-atake ng makapangyarihang Thalho cultist na ito, at tumingin sa Deputy Altar Master ng Thalho Cult Branch na may paghamak. Kabanata 2509 na kontra-atake. Ang Deputy Altar Master ng Thalho Cult Branch ay nagpakita ng galit na ekspresyon, na hinamak ni Chen Lei ay nagpahiya sa kanya. Patayin mo siya para sa akin. Ang Deputy Altar ng Thalho Sub-Altar sa ilalim ng galit, ay nagbigay ng utos, at sa isang panahon, 100 ng mga prinsipe ng Thalho, isa-isa, ay mabangis at masama, at pinatay si Chen Lei. Hinarap ni Chen Lei ang 12 ng mga ereheng hari, ngunit gumalaw ang kanyang puso, at biglang, sa taas sa langit, nagkaroon ng malakas na tunog ng pagsipol, ang tunog ay tumagos sa kalangitan, nakakatang, halos parang kulog, at kumukulog. Gayunpaman, maraming malakas na eardrum ng mga tao ang masakit. Nakita lamang ang isang piraso ng liwanag ng espada, lumilipad mula sa isang mataas na altitude, naglalabas ng nakasisilaw na banal na bulaklak, tulad ng isang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, 8 crane sword fairy puppet, dumating sa isang iglap, ang liwanag ng espada na ito ay nagmula sa 8 crane sword fairy puppet na ito. Puff puff, sa isang kisap mata, ilang master ng 9th level nascent soul realm sa Thalho cult ang nadurog ng sword light at naging blood mist. Pagkatapos, ang 4 na sacred beast puppet, Asher Dragon, White Tiger, Suzaku, at Xuanwu, ay itinapon din palabas ng Qingyang sect, isa-isang naglalabas ng nakakatakot na aura fluctuations, na bumubuo ng 4 na sage formations, at magkakaroon ng ilang Thalho nascent soul level 9 masters na nakulong sa malaking formation. Ang dagandong ng mga dragon at tigre, ang mga alon ng apoy, sa malaking porma sayon, ang nakakatakot na Yuan Qi na pagbabago-bago at mga ron na umaagos, ang kapangyarihan ay napakalakas, ilang Thalho powerhouses ang nakulong sa malaking formation, sa isang iglap, na bigla sa isang ambon ng dugo. Ang engranding pagkakabuo ng 4 na sagradong-sagrado ay napakalakas na kahit na ang mga powerhouse ng kultong Thalho ay hindi makayanan ito. Ang Deputy Altar Master ng Thalho Sub-Altar, nang makita ang eksenang ito, biglang pumikit ang kanyang mga mata na may dugong mga mata, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong malaking kawalan. Sa pagkakataong ito, ang Thalho powerhouse na dinala niya, halos kalahati ng natitirang kapangyarihan ng Thalho branch, ngunit halos lahat ng ito ay nawala dito. Dahil sa lakas ni Qingyangzong, nagulat siya at natakot. Ang malalakas sa siyam na banal na pintuan na sumunod sa Thalho upang panuurin ang kaguluhan ay nabigla lahat sa pagkakataong ito.
Hindi nila inaasahan na ang sektang ito sa Zion Mountains ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na lakas. Bukod dito, lahat ng mga puppet na iyon ay may kultibasyon sa ika-9 na palapag ng Nascent Soul Realm. Saan nanggagaling ang ganoong nakakatakot na bagay? Maraming mga powerhouse mula sa 9 Great Sacred Gates na dumating upang panoorin ang labanan ang nagtanong sa kanilang mga puso, at kasabay nito, nakaramdam sila ng takot. Walang pakialam si Chen Lei sa iisipin ng ibang malalakas na tao. Matapos patayin ang ika-9 na antas na master ng Thalho cult, inutusan niyang muli ang puppet na ito na patayin ang makapangyarihang Thalho. Dahil ang mga powerhouse na ito sa Thalho cult ay nakarating na sa harapan ng Qingyang sect, natural na hindi hahayaan ni Chen Lei na makabalik ng buhay ang mga taong ito. Hindi lahat ng puppet ang ginamit ni Chen Lei, halos 50 puppet lang. Gayunpaman, ang 50 puppet na ito ay sapat na upang sirain ang maraming makapangyarihang mga kulto ng Thalho. Sa ilang sandali, sa hukbo ng kulto ng Thalho, tumalsik ang dugo, at may mga tuod ng mga paa at buto sa lahat ng dako, at 50 puppet, ang hukbo ay natalo. Sa oras na ito, nakatitig si Chen Lei sa Deputy Altar Master ng Thalho cult, at pinatay ang Deputy Altar Master. Ginamit ni Chen Lei ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa maximum at dinurog ito sa limitasyon nito. Agad niyang pinatay ang Deputy Head ng Thalho Altar at nakaramdam ng hiya. Ang Deputy Head ng Thalho Altar ay nasugatan noon. Sa oras na ito, siya ay nasugatan. Nakatuon si Chen Lei sa paggamot sa kanya, at ang kalahati ng kanyang katawan ay agad na hinati ni Chen Lei. Ikinaway ni Chen Lei ang Dragon Yin na kutsilyo sa kanyang kamay, at ang tunog ng Dragon Yin at tigre ay umungal sa lupa. May dalawang multo, isang ahas at isang tigre. Boom! Sa huli, ang Deputy Altar Master ng Thalho cult ay direktang pinugutan ng ulo ni Chen Lei, at ang buong tao ay sumabog sa hindi mabilang na mga fragment. Ang nascent soul ng Vice Altar Master ng Thalho cult ay lumipad sa isang iglap, tumakas sa malayo. Dahil sa bilis niya, wala ng oras si Chen Lei para habulin siya. Sa oras na ito, hindi sinasadya ni Chen Lei na habulin at patayin ang nascent soul ng Deputy Altar ng kultong Thalho. Sa halip ay inutusan ang mga natitirang papay na sirain ang lahat ng makapangyarihang tao na nagmula sa Thalho. Patayin! Sa huli, maraming malalakas na kaaway ng kultong Thalho, maliban kay Yuan Ying, ang Deputy Altar Master ng kultong Thalho, wala ni isa sa kanila, kabilang si Yuan Ying, ang nakatakas at malinis na pinugutan ng ulo. Ang labanang ito ay tunay na nagulat sa malakas sa 9 na sagradong pintuan. Talagang hindi nila inaasahan na sa Zion Mountains, may nakatago pa ring mga prehistoric beast. Sa kasalukuyan, ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ng Qingyang sect ay higit na nalampasan ang alinman sa 9 na mga banal na pintuan. Sa oras na ito, matapos pugutan ng ulo ang malalakas na lalaking ito ng sekta ng Thalho, inayos ni Chen Lei na simulan ng kanyang mga disipulo ang paglilinis sa larangan ng digmaan at pagkolekta ng mga trepeyo. Pagkatapos mag-impake, kinuha ni Chen Lei ang mahiwagang anteng-anteng sa kanyang kamay. Ang magic talisman na ito ay isang array-breaking talisman. Ito ay isang mahiwagang anteng-anteng na ipinasa noong sinaunang panahon. Sa panahon ngayon, mahirap magkaroon ng ekspertong anteng-anteng na kayang mag-repair ng array-breaking talisman. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, pinangunahan ni Chen Lei ang papay na hukbo upang hatiin at patayin si Thalho. Sa katunayan, matagal nang gustong puksain ni Chen Lei ang Thalho sect, ngunit wala siyang sapat na lakas noong nakaraan, kaya wala siyang pagpipilian kundi buwagin ang Thalho sect. Pero ngayon iba na, ang papay na hukbo ni Chen Lei ay sapat na para lipulin si Thalho. Siyempre, ayaw nang maghintay pa ni Chen Lei. Pinangunahan ni Chen Lei ang isang malaking hukbo upang salakayin ang sangay ng Thalho. Ang pangyayaring ito ay natural na nagulat sa 9 na sagradong pintuan. Ang mga powerhouse ng 9 na sagradong pintuan ay sumunod kay Chen Lei at gustong makita ang pagtatapos ng labanan. Ano ang magiging resulta? Hindi pinansin ni Chen Lei ang malalakas sa 9 na banal na pintuan at pinayagan silang sumunod, habang pinangunahan ni Chen Lei ang malaking hukbo sa lugar kung saan matatagpuan ang sangay ng Thalho. Ngayon, ang Thalho Sub-Alarm ay sumasakop sa dating Imperial Capital ng Great Chu Empire, at ang Imperial Capital ng Great Chu Empire ay ginagamit bilang occupant ng Sub-Alarm.
Matapos ang ilang taong operasyon, ang lugar na ito ay hinati at pinamahalaan ng kulto ng Thalho, at maaaring tawaging pugad ng dragon. Sa oras na ito, pinangunahan ni Chen Lei ang papel na hukbo at nagpakita sa harap na tarangkahan ng kabisera ng Great Chu. Natanggap ng master ng altar ng sangay ng Thalho ang balita, at personal siyang nagpakita sa gate ng lungsod, tinitingnan si Chen Lei at ang papel na hukbo. Chen Lei, gusto mo talagang ipaglaban ang Thalho ko hanggang dulo. Dapat mong malaman na hindi ka magtatapos ng maayos laban sa aking Thalho. Ang master ng altar ng sangay ng Thalho, na may marangal na mga mata, ay sumigaw kay Chen Lei. Huwag mong pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na ito, ikaw Thalho, gumawa ng lahat ng uri ng kasamaan, gumawa ng walang katapusang pagpatay, lahat ay may kaparusahan, sa pagkakataong ito, hindi ikaw ang namamatay, o ako ang nabubuhay. Lumingon si Chen Lei patungo sa Thalho Lord altar na nagsasabing hindi niya intensyon na umalis sa anumang paraan para mabuhay si Thalho. Talagang matigas ang ulo, pagkatapos ay huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang. Panipi. Ang master ng altar ng sangay ng Thalho, naging malamig ang kanyang ekspresyon, at wala na siyang ilusyon, at nagpa siya na patayin si Chen Lei. Sa tingin mo ba ako ay isang persimmon? Ang master ng altar ng sangay ng Thalho, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang malamig, at ikanaway niya ang kanyang kamay upang buksan ang gate ng lungsod, at ang malaking hukbo ng sekta ng Thalho ay nagkusa na patayin siya. Kabanata 2510 Evil God Statue. Ang grupong ito ng mga sekta ng Thalho ay maayos na nakadamit at malamig ang mukha, naglalabas ng mabangis na aura na may dugong bakal, nakamamatay na aura na nakakasindak. Bagamat ang hukbo ng sekta ng Thalho, ang paglilinang ay nasa ikalimang antas lamang ng Nascent Infant Realm, ngunit ang walang takot na momentum, kahit na ang mga malalakas na tao sa ikasyam na palapag ng Nascent Infant Realm ay nakaharap, nararamdaman nila ang pagbuo ng takot. Ang mga tropang Thalho na ito ay malinaw na mga elite ng Thalho. Sa oras na ito, sa Great Chu Imperial City, sa gitna ng Imperial City, isang malaking estatwa ng Thalho, daan-daang metro ang taas kaysa sa Imperial City, ay madaling makita mula sa lahat ng direksyon sa labas ng Imperial City. Isang estatwa ni Thalho. Ito ay isang sangay ng Thalho. Matapos sakupin ng kabisera ng Great Chu, ang unang estatwa na itinayo ay ang pinakadakilang Diyos sa sangay ng Thalho. Sa sandaling ito, ang malaking idolo ng Thalho na ito, na parang binubuksan ang mga mata nito, isang sinag ng banal na liwanag ang bumaril mula sa idolo na ito, na nagniningning sa buong hukbo. Kung tungkol sa magagastos na puwersang ito, biglang, ang kapangyarihan nito ay naging napakalakas, at ang momentum nito ay kasing lakas ng isang bundok, at si Chen Lei ay nabigla sa momentum nito. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang ulo at itinuon ang kanyang tingin sa napakalaking estatwa ng Thalho. Ang napakalaking idolo ng Thalho na ito ay tila nagtataglay ng lahat ng uri ng mga misteryo, na may kakayahang pagpalain ang iba't ibang mga pangyayari at pataasin ang kapangyarihan ng kultong Thalho. Gayunpaman, dahil dumating na si Chen Lei, kahit na ang kalaban ay may suporta ng idolo ng Thalho, hindi siya natakot, tiwala na ang hukbong papel sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi magagapi at kayang pabagsakin ang Thalho. Sa sandaling ito, ang iba pang malalakas na tao sa Siyam na dakilang sagradong pintuan ay nabigla nang makita ang eksenang ito. Wala sa kanila ang inaasahan na ang rebulto ng Diyos na si Thalho ay magkakaroon ng napakagandang epekto. Ang mga tropang biniyayaan ng estatwa ng Thalho ay parang agos ng bakal, malakas at malakas na aura. Pinatay nito si Chen Lei at ang mga pupi na sundalo sa ilalim ni Chen Lei. Pinangunahan ni Chen Lei ang pupi na hukbo at binasag ang hukbo ng Thalho nang hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Kasabay nito, sinalakay din mismo ni Chen Lei ang hukbong ito ng Thalho, na gustong makita kung gaano kalakas ang hukbong ito ng Thalho. Pinili ni Chen Lei ang pinuno ng hukbong ito, iniswipe ang Yin Dragon Sword, at nilaslas ang pinuno ng hukbong ito ng Thalho. Ang pinuno ng hukbo ng Thalho, na may hawak na Dragon Spear, baril, ang kanyang mga mata ay malamig, walang kahit katiting na ekspresyon, tanging pagpatay, nakaharap sa nakakagulat na saksak ni Chen Lei, hindi siya umiwas, ang Dragon Spear, baril sa kanyang kamay ay hindi nag-atubili, at sinaksak patungo kay Chen Lei.
Ang nakakasilaw na sibat, baril na ilaw ay bumangga sa blade light sa hangin, at biglang nagbuga ng napakatalino na liwanag. Isang malaking alon ng hangin, na nakasentro sa lugar ng banggaan, ay biglang kumalat, na bumubuo ng isang pabilog na shockwave. Saglit, nakita ko na lang ang kawalan ng paligid, na tinamaan ng shockwave na parang malalaking piraso ng salamin, na isa-isang nabasag. Ang malakas na sekta ng Thalho na ito ay nakaupo sa bundok, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-atres ng 10 hakbang, siya ay tumayo ng tuloy-tuloy at hindi nasaktan. Nang makita ito ni Chen Lei, nagulat siya. Ang pinuno ng hukbo ng Thalho ay isang master sa ikapitong antas ng Nascent Infant Realm. Kahit na hindi mahina ang kanyang lakas, hindi siya dapat naging ganito kalakas. Si Chen Lei ay umabot na sa ikalimang antas ng Nascent Infant Realm. Sa kanyang lakas sa pakikipaglaban, laban sa mga ordinaryong Nascent Infant Stage 7 powerhouses, maaaring mapatay niya sila sa isang galaw. Gayunpaman, ang pinuno ng hukbo ng kulto ng Thalho ay aktwal na kinuha ang kanyang espada, hindi nasaktan, at ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita niya ay hindi mas mahina kaysa sa karaniwang 9th rank Nascent Soul Realm powerhouse. Natural na naunawaan ni Chen Lei na ang kakayahan ng kabilang partido na magkaroon ng pambihirang hitsura na ito ay dahil sa pagpapala ng Diyos ng Thalho. Hindi inaasahan ni Chen Lei na ang idolo ng Thalho ay magiging napakalakas na maaari itong magdulot ng napakalaking pagpapabuti sa pinuno ng kultong ito ng Thalho. Si Chen Lei ay hindi naniniwala sa kasamaan, kaya't inihagis niya ang Dragon Yi na kutsilyo upang patayin muli ang pinuno ng Thalho. Sa pagkakataong ito, halos gamitin na niya ang buong lakas. Matapos ang 12-dosenang mga galaw, sa wakas ay isang suntok ang natamo niya sa pinuno ng Thalho. Naputol ang braso niya. Gayunpaman, pagkatapos ng pinuno ng hukbo ng Thalho, matapos maputol ang kanyang braso, ang estatwa ng Diyos na si Thalho sa lungsod ay lumipad muli ng may liwanag, na bumagsak sa katawan ng pinuno ng hukbo ng Thalho, ang sugat ni Thalho, leader, huminto kaagad ang pagdurugo, at maging ang braso ay lumaki, halos makabawi sa orihinal nitong estado sa isang kisap mata. Pagkatapos nito, muling umungal ang pinuno ng hukbo ng kulto ng Thalho at pinatay si Chen Lei. Hinarap ni Chen Lei ang pinuno ng Thalho na sumugod, natural na hindi siya nagpakita ng kahinaan at nakipag-away sa kanya. Gusto kong makita kung hiwain kita ng sarsa ng karne, makakabawi ka ba? Nakaramdam ng malupit si Chen Lei sa kanyang puso, at ang Dragon Yin Sword ay sumayaw sa isang bola ng liwanag, at ang mga ron ay lumipad na parang maliliit na araw, at ang kabagsikan ay nakakatakot. Kahit na natanggap ng pinuno ng hukbo ng Thalho ang basbas ng estatwa ng Thalho, hindi pa rin siya ang kalaban ni Chen Lei. Matapos maging malupit si Chen Lei, ang pinuno ng hukbo ng Thalho ay patuloy na umatras. Sa huli, ginamit ni Chen Lei ang Yin Dragon Sword. Ang pinuno ng sekta ng Thalho ay pinaikot sa isang masa ng laman, at sa wakas ay naging isang masa ng ambon ng dugo. Sa ganitong paraan, ang mga estatwa sa imperial na lungsod, gaano man sila kaganda, imposibleng buhayin ang pinunong ito ng hukbong Thalho. Sa oras na ito, ibinaling ni Chen Lei ang kanyang tingin sa ibang direksyon sa larangan ng digmaan, at nakita niya na ang hukbo ng Thalho at ang mga pupe na nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging isang matinding labanan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, tila ang pupe na hukbo ni Chen Lei ang nangunguna pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang mga pupe na tropa na dinala niya ay pawang mga cultivation sa 9th floor ng Nascent Infant Realm, at ang powerhouses ng Heretic Army ay orihinal na may cultivation lamang sa paligid ng 5th floor ng Yuaning Realm. Bagamat ang hukbo ng kulto ng Thalho ay nabiyayaan ng idolo ng Thalho, ang paglilinang ay nagtaas ng dalawang maliliit na kaharian upang maabot ang ikapitong antas ng Nascent Soul Realm, ngunit ang puwersang ito ay nahaharap sa mga pupe ng ikasyam na antas ng Nascent Soul Realm. Ang hukbo ay wala pa ring pag-asa na manalo. Sa oras na ito, pinunit ng pupe na hukbo ni Chen Lei ang sikat na hukbo ng Thalho, na nagdulot ng matinding casualty sa hukbong ito ng Thalho. Higit pa rito, ang hukbong pupe, kumpara sa hukbo ng masasamang Diyos na ito, ay higit na walang takot kaysa kamatayan, at ang hukbo ng masasamang Diyos na ito ay hindi kasing husay ng hukbong pupe sa bagay na ito. Sa huli, ang buong hukbo ng kulto ng Thalho ay nabura. Tungkol naman sa hukbong pupe, bagamat may mga natalo, hindi naman malubha ang mga pagkatalo,
hindi hanggang sa mga bali ng buto. Tumingin si Chen Lei sa ulo ng altar ng sangay ng Thalho sa itaas ng lungsod, at sinabi, kung mayroon mang paraan, gamitin mo lang ito, ngayon ang iyong katapusan ng mundo. Ang master ng altar ng sangay ng Thalho, ang kanyang mukha ay napakalungkot na halos hindi niya makita ang sukdulan. Sa basbas ng idolo ng Thalho, ang mga piling tropang nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi pa rin makakalaban sa mga pupay na tropa ni Chen Lei. Sa ganitong paraan, magpapadala siya ng iba pang tropa, pati na rin sa kamatayan. Sa tingin mo ba wala akong paraan para harapin ka? Pinatay ng pinuno ng altar ng sangay ng Thalho ang lihim na tela sa kanyang mukha, at muling nagpadala ng isang pangkat ng malalakas na lalaki palabas ng lungsod. Thank you for your support, please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz.